Akala ko, mga karami na. Kapayastos pala. Alam ko, alas 12 lang. Okay, sir. Ingat po. Okay, sir. Vlogger ka pa? May sticker ka pa? 8 lang. Ano page ng work? Ito, ay. Nag-ano ka, Pops? Di man tayo sikat, pero ano lang tayo, nasa doon lang tayo. Ito. Thank you po. Salamat kay Pops. Ingat po. Puro mga content ko, puro ganito lang din. Ano lang? Simpleng ano lang, buhay lang na. Ito yung Pops. Ay. Ang dami pa ng follower. Alam mo na rin na pag may camera, vlogger, no? Dati kasi ano yun? Ngayon, alam mo na eh. Thank you, Pops. Sige po. Thank you. Iba, ano na talaga eh, lagi dito. Awan sabihin. Talagang wise na yung mga manonood yun. Alam na nila kung sino yung mga vlogger. Alam na nila kung sino yung hindi. Kasi nung mga 2009, parang ang tingin sa mga may hawak na ganyan. Palu yata ito, uy, hawak niyang ganun. Siyempre, as the time goes by, uy, English. Pagka nakikita nila sa mga vlogs na may hawak na maliit na camera or ano ba ang uri ng device na ginagamit sa pagbablog, kaya na-aware sila na, uy, vlogger ka pa. Ngayon, medyo na-adapt ko na yung ganong style na, ewan ko, hindi ko maintindihan. Kasi pag sinabi, uy, vlogger ka pa, parang mahihiya factor ako. Pero, bakit ako mahihiya? Kasi, ever since ito na yung ginagawa ko, parang, basta, may ganun akong pakiramdam na, para ako may pride. Ganun, may pride ba na gusto ko pag napansin ako ng tao, kilala na ako. Pero, yung mga napanood ko naman dati na katulad kong nagsimula rin sa mababa, ganito rin sila nagsimula eh. Yung ginagawa lang nila ng simple yung mga vlog nila hanggang sa may mga makapansin na tao. Nagpapapit sila ng sticker. So parang, basta, mataas kasi yung standard ko sa pagiging ganun. Parang ang liit ng tingin. Maharurot. Okay, kasi kaya sabi ko, parang ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ako ganun kapilit sa sarili ko bilang isang vlogger. Kahit may mga nagsasabing okay yung mga content mo, goods naman, aliw kami. Pero may mga times pa rin na, alam mo yun, masyadong anlik ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ko ganun makita yung sarili ko na malayo na ako sa dating ako. Napapansin ko naman na siyempre, unti-unti yung progress ng pagiging isang content creator mo. Simula na nagsimula ka na wala ka, tapos ngayon, di ba, mayroon pa na isang content na nagtiwala. Ibig sabihin, unti-unti, nag-evolve yung pagiging isang content creator mo. May mga nakaka-appreciate, may mga hindi. Pero ang pinakamahirap kasing kalaban dito is yung sarili mo. Pagka hindi mo tanggap yung ginagawa mo, at ikaw mismo nahihiya sa sarili mo, hindi mo rin maipapakalala yung sarili mo sa ibang tao para pagkatiwalaan ka rin. Tama ba? Medyo naguhuluan ako sa sinabi ko, pero parang feeling ko okay naman yung pagkakasabi ko. Basta ganun, meron akong pakiramdam na nahihiya pa rin ako sa puntong to. Pero wala eh. Ginawa ko to eh. I mean, andito ako sa industriyan to, sa ganitong klase senaryo na pinili ko talaga. Kasi ano lang din ako eh, na-inspire lang din ako sa mga ibang mga lodi nating nauna. Yun nga, tulad sinabi ko, nung nagsisimula sila, pinagdaanan din nila ito. So, wala rin dahilan para hindi ko ito i-appreciate yung may mga taong makapansin sa akin. Kaya sobrang maraming salamat sa mga taong nakaka-appreciate. Kaya rin motovlog. Medyo matumal nga yung biyahe ko nung araw na yan. Pero hindi ko hinayaan yung tumal na yun para tumigil sa biyahe. At dahil multi-app naman tayo, nagbukas din ako ng Lalamove. At sa awa naman ng Diyos, nakakakuha naman tayo ng booking. At sa pamamagitan nga ng ganyang diskarte, hindi tayo nasisiro. Kaya ikaw kung isa lang yung app mo, try mo rin mag-apply sa iba. Dahil mas maraming app, mas maraming diskarte.
Opo. Yes po. Oy, ito pala yan. Kanina po. Lala mo. Kay ano, Ayan. bayad na. Tumal lang grab eh. Nakakuha ko ng lala mo grab sa class. Wala kang biyahe kanina? Sige, sige. Nakilala ko yung banday dito. Kasamahan din namin sa grab. At pagkatapos nga ng booking ko na yan sa Lalamove, bumalik ako sa area ko sa GrabFood. Sa awa naman ng Diyos sa booking na to, medyo hindi ako naghintay ng matagal. Sobrang tumal lang din talaga nung araw na yan, Martes yan eh. Kaya pagkatapos kong madrop yung booking na yan, bumalik uli ako kay Lalamove. At ito na nga nangyari. Ay nako, malas naman. Natumal na nga. Wrong pin pa yung customer. Dalawa kaming Lalamove rider dito. Same yung pick up namin dito sa Aurora Boulevard. Hindi namin alam kung anong building siya rito. Ito kasi Little Baguio. So nga lang hindi specific. Nakalagay lang 7-Eleven Aurora. Eh ang haba ng Aurora eh. Hanggang Katipunan pa itong Aurora. Ayun ang problema namin yun. Ayun ako.